Parang magnanakaw sa gitna ng gabi. Yan naman ang tawag ni Vice Presidente Leni Robredo sa biglaang paglilibing sa dating Pangulong Marcos. Ayon naman sa Partido Liberal, nakakamali ang mga nag-iisip na magiging daan sa paghilom at pagkakaisa ang paghihimlay kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Ang tumutok dyan ay si Dano Tingkungko. Hanggang kahapon, sinasabi ng pamilya Marcos na bagamat naghahanda na sila, wala pa silang eksaktong petsa kung kailan ihimlay sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung kailan sabihin ng mga abogado at ng military na ready na, at least mag-ready na kami. Pero kaninang tanghali, bumulaga na nga ang libing na umabot hanggang sa Korte Suprema ang harangan. Dati na rin sinasabi ng pamilya Marcos kung matuloy ang paghihimlay sa libingan ng mga bayani, maghihilom daw ang bansa. Move on na raw, ika nga. Pero para sa Liberal Party, ang nangyari ngayong araw, isang muling pagbubukas sa mga hindi pa naghihilom na sugat ng martial law. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso, pang-yurak ng karapatan, pagpatay, pag-torture. Sabi pa ng Liberal Party, maaring nakalibing siya ngayon doon. Pero hindi sila nakakatiyak na mananatili siyang nakalibing doon. Dahil kikilos tayo hanggat sa abot nating makakaya na iwasto itong hindi tamang pangyayari. Sana rin daw ay baguhin ni Pangulong Duterte ang posisyon nito. Politically, he will have to be held to account for this because it is his decision. No? Of course, the Supreme Court allowed it, did not rule against him, and therefore that too provided the opening for this to happen. No? So ultimately, they are responsible for what happened today. Sa isang pahayag, kinundi na rin ni Vice President Leni Robredo ang biglaang libing. Para raw isang magnanakaw sa gitna ng gabi, sadya raw tinago ang impormasyon mula sa sambayan ng Pilipino. Malinaw daw itong panunuya sa batas, gayong ang desisyon ng korte ay hindi pa pinal hanggang matapos ang 15 araw o kaya'y pagkatapos magkaroon ng resolusyon sa motion for reconsideration. Ang problema, wala pang naihahaing motion for reconsideration sa desisyong inilabas ng Korte Suprema noong November 8. At ayon sa Korte Suprema, kahit pa raw makapaghain ng motion for reconsideration, walang legal na balakid sa ngayon sa pagtuloy ng libing. Tanong naman kay Professor Susan Villanueva ng UP College of Law, mabaliktad man ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naman daw kaya mas maging eskandalo kung tatanggalin pa ang labi ni Marcos sa libingan ng mga bayani? Kung magbabago ang isip ng Supreme Court, then the burial can be reversed. Diba? Ngayon, kung if it's scandalous dahil i-exhume, ang may kagagawa niya at may kasalanan, hindi ang Supreme Court, kundi ang mga Marcoses. Dahil minadali nila, hindi na nirespeto yung proseso, nilibing nila ng patago ang diktador sa libingan kahit hindi pa tapos ang proseso. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras.